Nagsimula ang kwentong ito sa isang training camp ng hukbong sandatahan. Maraming sundalo ang nag-ehersisyo, nagpu-push-ups, umaakyat sa lubid at sa mga bakal. Isang sparring ang naganap kung saan isang babae ang kalaban ng isang lalaking sundalo. May isang lalaki na nanonood sa kanila nakangiti. Sinipa ng babae ang mga lalaking sundalo at umilag sa mga atake ng lalaking sundalo na may matitipunong katawan. Tinumba ng babae ang lalaking sundalo at sinipa ito sa mukha. Sinabi ng kapitan ng mga sundalo na nanalo na ang mayor na babae. Inatake niya ito at tinumba, tinutukan ng kutsilyo sa liig, at sinabihan ang mayor na babae na huwag ipagsawalang bahala ang kanyang depensa. Tumayo ang babae at umayo sa posisyon. Pumunta ang babae at ang lalaking nanonood kanina sa isang bar. Napanood nila sa telebisyon ang pagtanggap ng presidente ng kanilang bansa. Pinag-usapan nila ang nangyari kanina sa sparring match habang umiinom ng alak. Kamag-anak pala ng babae ang lalaki. Nakita at narinig nila ang presidente, kaya nakuha nito ang kanilang atensyon. Pinag-usapan nila ito. Isang umaga sa Washington DC, nasa court sila at dumaan sila sa White House. Tinignan sila ng bantay mula sa kotse. Pinag-usapan nila ang tungkol sa presidente. Sa loob ng White House, may dalawang lalaking nag-uusap. Biglang dumating ang presidente. Pinuntahan nila ito at binati. Naroon din ang babae at nag-aabot siya ng pagkain sa mga tao doon. Nakita nito ang presidente at sumaludo ang babae. Nag-usap na sila. Pinauwi na ang babae at pinahinga ito. Sa lugar ng Astovia kung saan naroroon ang base ng kalaban, may isang taong nakagapo sa upuan at nakatape ang bibig. Nagsalita ang matandang lalaki, kinakausap ang matipunong lalaki na tauhan niya. Pinapanood nila ang sinabi ng presidente. Nagalit ang matanda. Nagsalita naman ang lalaking nakatali sa upuan. Hindi ito maintindihan ng matandang lalaki kaya pinatanggal niya ang tape sa bibig nito. Nagsalita na ang lalaking nakatali sa upuan. Sinasabi nitong hindi niya traidor ang bansa nila at mahal niya ito. Sinabi naman ng matandang lalaki na barilin na ito sa ulo. Ginawa ito ng tauhan niya at namatay ang lalaki. Tumalsik naman ang dugo nito sa telebisyon. Pinagpatuloy ng matandang lalaki ang panunood. Kinuha niya ang baril niya at binaril ang ulo ng presidente sa telebisyon. Nasira ang telebisyon. Isang gabi, may lalaking pauwi galing White House. May dala itong laptop, bumaba siya ng hagdan at binuksan ang likod ng kanyang kotse. Biglang may lalaking bumaril sa ulo niya at namatay siya. Inilagay ng lalaki ang katawan niya sa likod ng sasakyan at binuksan ang laptop niya. Nagsaksak siya ng USB at sa isang Intel, may nagsabi na nakapasok na sila. Nakuha na ang pribadong data. Isang gabi, umuwi ang lalaki kasama ang kanyang bodyguard na hindi pala isang ordinaryong bodyguard kundi isang espiya. Binaril niya ang lalaki at umiyak ang mga anak nito. Sinabi ng lalaking espiya na, totoong, piloto din, at tinutukan ito ng baril ang mga umiiyak na anak. Kinaumagahan sa isang lugar sa Maryland, sa Andrews Air Force Base, may isang eroplano. Naroon ang espiya at nag-set up ito ng isang USB na nakapagpabagsak ng signal ng ibang cell tower. Naghanda ang matandang lalaki para mabawi nila ang langis ng kanilang bansa at para magkaroon sila ng kapangyarihan. Dumating sa airport ang babae at pumasok ito sa loob ng eroplano. Sumunod din ang presidente na maraming bantay. Sumakay ang presidente at pumunta sa kanyang pribadong kwarto para mag-cape. Ang mga espiya ay nasa loob din ng eroplano. Binaril ng espiya ang lalaki at itinago ang bangkay nito. Lumipad na ang eroplano. Binaril ng espiya na nagpapanggap na piloto ang dalawang tunay na piloto at sila'y namatay. Inoperahan na ng espiya ang eroplano. Nagkaroon ng panayam ang presidente at isang taga-Slovenia ang nagtanong kung bakit kinakailangan ng presidente na magnakaw ng langis ng ibang bansa. Dinipensahan ito ng presidente. Marami pang gustong magtanong sa presidente, pero biglang nagsalita ang isang general. Ito si General Azem Rodinov. Sinabi niya na na-hijack ang Air Force One. Sinabi ni General Azem Rodinov na kailangan nilang pakinggan ang kanyang mga hinihingi. Sumalita ang presidente at sinabing kailangan niyang pumunta sa isang secure na lugar. Ginawa ito ng presidente, kasama ang kanyang dalawang bodyguard, at dinala sila sa secure na lugar. Inutusan naman ng lalaki ang kanyang mga tauhan na bantayan ang presidente.
Isang bodyguard ang nagbantay sa mga mamamahayag at mga reporter. May isang lalaki na nagsabing nahihilo siya at kailangan niya ang kanyang nebulizer. Pinayagan siya ng bodyguard at dahan-dahang kinuha ito ng lalaki. Biglang nagpakalas ang lalaki at kinuha ang baril ng bodyguard at binaril ito sa liig at namatay ang bodyguard. Pumunta naman ang dalawang bodyguard sa cockpit o control room ng eroplano. Kumatok sila, ngunit binaril sila ng isang espiya sa ulo at sila'y namatay. Naging bihag na ng mga espiya ang mga mamamahayag at mga reporter ng presidente. Umupo ang dalawang espiya at biglang lumiko ang eroplano. Natumba ang babae at ang lalaki. Nasaksak sa binti ang lalaki at nagalit ang presidente dahil kontrolado na ng kalaban ang eroplano. Sinabi ni General Azem Rodinov na bibigyan siya ng 1 minuto para sumama ang presidente sa mga bihag. 5 segundo na lamang ang natitira, biglang kinuha ng mga armadong lalaki ang isang babae at tinutukan ito ng baril. Pumasok na ang presidente at sumunod sa utos ni General Azem Rodinov. Sinabi ng mga armadong lalaki na sabihin sa mga bodyguard ng presidente na ibaba ang kanilang mga baril. Ngunit hindi ito ginawa ng mga bodyguard. Bigla may pumasok na isang lalaki at binaril sa ulo ang dalawang bodyguard ng presidente. Nagsigawan ang mga bihag. Naghiwalay ang babae at ang lalaki at sinabi ng lalaki na puntahan ang presidente na ginawa naman ng babae. Tinutukan ng baril ang presidente at dinala ito sa kanyang pribadong kwarto. Nagsalita si General Azem Rodinov at binigyan niya ng mga instruksyon ang presidente na kung hindi niya ito susundan, papatayin niya ang mga bihag. Umupo ang presidente sa couch at kinausap niya ang lalaki para ma-distract ito. Sinipa ng presidente ang maliit na upuan at nadapa ang lalaki at binugbog ito. Sinuntok niya ito sa mukha at sa katawan at nahulog ang baril na hawak. Sinuntok ito ng presidente pero nakuha agad ng lalaki ang baril. Tinutukan niya ang presidente sa tiyan at ipinapwesto ito sa kanyang lugar. Walang magawa ang presidente. Pumasok ang isang lalaki na may dalang listahan. Nalaman nila na mga secret agent ang babae at lalaki. Kumuha ng aksyon ang babae at pumunta kung saan naroroon ang presidente. Nakita niya na lumabas ang lalaki para hanapin sila. Kumalabog ang babae tulad ng ginagawa ng kanilang kalaban. Lumapit ang lalaki sa pinto at bigla itong sinipa ng babae at tinutukan ng baril ang lalaki. Nasangga ito ng lalaki at nahulog ang baril ng babae. Nagsuntukan sila at sinuntok ng babae ang lalaki. Bumawi naman ng suntok ang lalaki at naglabas ito ng kutsilyo at sinaksak ang babae sa braso. Nagdahas ang babae pero nadaplis ito ng kutsilyo kaya nagkaroon ng sugat. Sinuntok ito ng babae at nakuha niya ang kutsilyo ng lalaki. Sinaksak niya ito sa tiyan at iba pang parte ng katawan hanggang sa mapatay niya ito. Sinaksak niya ito sa liig at namatay ito. Napahina ang babae. Kinuha ng babae ang coat ng presidente at pumunta sa emergency exit. Nagpumilit namang puntahan ng lalaking ahente ang mga bihag para iligtas sila. Tinutukan niya ng baril ang kalaban nilang lalaki at kinuha ang baril nito. Sinuntok niya ito pero dumating ang kasamahan ng lalaki. Tinutukan nito ang ahente at pinadapa. Tinanong nito ang ahente kung nasaan ang kanyang kasamahan. Sinabi ng ahente na hindi niya alam. Tinutukan ng baril ng lalaki ang ahente sa ulo. Nag-anunsyo naman ang lalaki na hawak nila ang ahente at kasama nito. Narinig ito ng babae at ng presidente. Sinabi ng babae na ang kaligtasan ng presidente ang prioridad, kaya nagsuot na sila ng parachute. Bigla binaril ng mga lalaking armado ang ahente at ang mga bihag at namatay ang mga ito. Pumunta ang mga lalaki sa emergency exit. Nakalok ang pinto at nakita nilang tumalon na ang presidente at ang babae. Kinontrol ng mga lalaki ang eroplano at nawala naman ang signal ng Andrew Towers. Sinusubukan nilang tawagan ang eroplano, ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan ng Andrew Towers ang tauhan ni Vice President na si Emma Miller at ipinaalam ang sitwasyon. Tinawagan naman ni Emma Miller ang Vice President at ipinaalam ang sitwasyon. Nag-usap ang Vice President at si Emma Miller. Nakalanding na ang President at ang babae sa isang abandonadong simbahan at naglakad na sila. Nagpadala ng mga tauhan si General Azem Rodinov. Habang naglalakad sila sa isang kagubatan, nakita nila ang isang abandonadong bahay at pumasok sila dito.
Sinira ng babae ang pinto at pinapasok nila ang presidente. Nagpalipas sila ng gabi doon at binigyan ng lunas ang mga sugat ng presidente. Tinahi ng babae ang sugat ng presidente at nag-usap sila tungkol sa kanilang buhay. Pinatulog na ng babae ang presidente at siya ang magbabantay. Dumating ang umaga at natulog ang babae sa balikat ng presidente. Lumabas sila ng abandonadong bahay, ngunit may narinig ang babae at biglang binaril niya ang mga tauhan ni General Azemrodinov. Binangga ng kotse ang babae at tumumba ito, at lumabas ang driver ng sasakyan. Tinutukan ito ng baril ng presidente at sinabihan na huwag gagalaw. Naglakad ang lalaki kaya binaril siya ng presidente. Napalibutan na sila ng maraming tauhan at hindi na sila lumaban. Pinalo sila ng baril sa ulo, kaya nakatulog sila. Pagising nila, nakatali na sila. Ang presidente ay nakaupo at nakatali habang ang babae ay nakatayo at nakagapos. Nagpupumiglas ang babae, ngunit hindi niya maalis ang kadena. Kinuha ng mga tauhan ang presidente at tinanggal ang kanyang gapos. Inabutan siya ng mga tauhan ni General Azemrodinov at pinasunod sa kanila. Naiwan ang babae sa loob at nagpupumiglas siya, ngunit hindi niya matanggal ang kadena. Naglakad ang presidente kasama si General Azemrodinov at nag-usap sila. Tinutukan ng baril ni General Azemrodinov ang presidente at pumasok sila sa loob. Inabutan ni General Azemrodinov ang presidente ng alak at gustong ipatanggal ang deal na napagkasunduan ng Vice President at ng iba. Sinabi ng presidente na hindi niya gagawin yon kahit patayin pa siya. Nilapitan ng lalaki ang babae sa kulungan at may balak itong masama sa kanya. Inalis ng lalaki ang gapos ng babae at sinapak ito ng babae at sinaksak gamit ang palakol. Hindi pumayag ang presidente sa gusto ni General Azemrodinov. Lumabas ang babae sa kulungan nito at sinundan ang armadong lalaki. Gamit ang palakol, sinaksak niya ito sa likod at namatay ito. Ganon din ang ginawa ng babae sa ibang tauhan ni General Azemrodinov. Pinatay niya sila gamit ang palakol at kinuha ang baril ng isa sa kanila. Pinagbabaril naman ng babae ang iba pang mga tauhan. Bawat kanto ay may kalaban at pinagbabaril niya sila. Umakyat ang babae sa hagdan at may nag-aabang sa kanya doon na mga kalaban. Pinagbabaril niya rin sila. Nakalabas na ang babae at pinagbabaril niya din ang mga kalaban doon. Nakakita siya ng granada at pinasabog ito. Si General Azemrodinov na lamang ang natira at ang presidente ang hostage niya. Binaril ni General Azemrodinov ang babae at natumba ito. Tinutukan ng baril ni General Azemrodinov ang babae pero binaril siya ng presidente sa likod. Gumamit ng radyo ang babaeng agent at natukoy na nila ang kanilang lokasyon. Dumating ang isang sasakyan, ang sasakyan ni Emma Miller. Ginamot nila ang sugat ng babae pero nalaman ng babae na traidor si Emma Miller. Habang nag-uusap ang babae at ang lalaking nagbibigay ng lunas sa kanya, gumawa ng peking pangalan ang babae. Inagaw ng babae ang baril ng lalaki at binaril ang mga tauhan ni Emma Miller. Tinutukan ng baril ni Emma Miller ang presidente. Kinausap ito ng presidente at doon nila nalaman ang totoo. Si Emma Miller ang nagtraidor sa presidente. Yumuko ang presidente at binaril ng babae si Emma Miller at namatay ito. Umalis na sila doon at sumakay sa isang sasakyan papunta sa isang airport. Pinailipad dito ng presidente at 2 jet plane ang nag-convoy sa kanila. Sa bandang huli, nakauwi na sila at naging opisyal na bodyguard ng presidente ang babaeng agent. At dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.